Akala nyo manok lang ang maagang gumising? Diyan kayo nagkakamali dahil itong si Manay nyo hindi pa man nagtitiktilaok yung manok, gising na yan. Hindi pa man bumabangon tong si Manay sa higaan pero yung utak niya umaandar na. Kakaisip kung ano yung uunahin niya sa mga trabahong bahay. Nilinis na nga muna ni Manay nyo yung face niya dahil pangit na nga siya amoy laway pa siya. Kung hindi nyo kasi alam, lawayin itong si Manay nyo kapag natutulog. Siyempre, nagtimpla muna siya ng kape niya dahil ito lang naman ang nagpapainit kay Manay nyo tuwing madaling araw. Habang nagkakape nga si Manay nyo, ito na naman, umaandar na naman yung utak niya. Iniisip niya, kailan kaya yayaman si Manay? Malapit na siyang mabulok sa mundo, pero hindi niya pa rin nararating yung gusto niyang marating. Yan kasi Manay, hindi ka kasi nag-aral ng mabuti noong pinag-aaral ka ng nanay mo. Pakikipag-date kasi yung pinag-aralan mo noon, hindi yung pag-aaral mo. Ngayon, kung kailan malapit na pumuti lahat ng buhok mo, saka ka naman nangangarap dyan. Pero okay lang yan Manay, at least narating ng pangarap mo yung gusto mong marating. Sa pangarap nga lang. Kesa naman tuluyang mamurit ka dyan Manay, kakaisip sa mga pangarap mo na imposible mo namang marating. Mas mabuti pang magtrabaho ka na. Kesa matutulala ka dyan, gawin mo na yung mga trabaho mo. Maghugas ka na lang ng plato para mayroon kang pakinabang. Pagkatapos ng umalis ang mga estudyante ni Manay at ayan, inilabas niya na yung lulutuin niyang ulam. O at least, meron pala kaming ulam sa loob ng ref namin. Paa nga lang ng manok. So itong paa ng manok na ito guys, kahapon ko pa ito binili, nilagay ko lang sa freezer. Dahil matataba siya, parang gusto ko ako magpapak ng paa ng manok. O diba? Alam nga naman yung paa nyo yung papaking ko. Binabad ko nga pala muna guys yung paa ng manok dahil prosin siya at nung malambot na nilinis ko na siya at saka ko tinanggalan ng koko. Siya nga pala mga yaps, kapag ako naglilinis niya tinatanggal ko din yung nasa gitna ng mga daliri niya, yung parang kalyo. At pagkatapos kong linisin yan guys ay papakuluan ko ng kaunti at itatapon ko yung pinagkuluan. O diba? Ang dami ng pinagdaanan ng paa ng manok na ito sa mga kamay ko. At habang pinapakuluan ni Manay yung paa ng manok, naghiwa naman siya ng bawang at saka sibuyas. At pagkatapos maghiwa ni Manay ng sibuyas at saka bawang, imarinate na natin siya sa suka, toyo, paminta, sibuyas at saka bawang. Ay, Diyos ko, ang hirap talaga mag voice over. Ay! Ayan guys, mag-isa na tayo ng sibuyas at saka bawang at isunod natin yung paa ng manok. Isangkot sa natin guys ng medyo matagal sa mantika at pagkatapos pwede na natin ilagay yung pinagmarinada natin at mag-add tayo ng kaunting tubig. Ay, Diyos ko, ang hirap talaga guys mag voice over. Ayoko na maging vlogger. Ang hirap mag voice over at meron pa mga epal na manok at aso dito sa bahay. At ayan nga pala guys, maglalagay tayo ng konting sili. Siyempre kapag nagluto si Manay ng ganyan, ng adobo, kailangan mayroong sili. Hindi mawawala yung sili ni Manay. At ayan ang mga Manay, mga manoy, malapit na maluto yung adobong paa ng manok ni Manay. So ayan, lalagyan na natin yan guys ng sili at palalaputin natin ng kaunti pa. At kapag malapot na, okay na. Pwede na tayong magpapak ng paa ng manok. So hanggang dito na lang guys ang aking pagbo-voice over kaya pagod na ang bunganga ko. So, bye bye guys. Thank you for watching. Bye bye.